Mapagpalang araw sa ating mga kabutil. Mga kabutil, share lang. Magkwentuhan lang mga tayo, mga kabutil. Sa mahalagang pag-uusapan natin tungkol sa maagang pag-aasawa bilang isang pagmamagulang. Mga kabutil. Mga kabutil, sa ngayon po, lingkod sa inyong kaalaman, marami pong kabutil na nakikita natin ng mga kabataan na pumapasok sa mga secret marriages. Nagkakameron po sila ng maagang pagbubuntis at napakaagang pag-aasawa. Ano po ang dahilan, mga kabutil? Base po sa aking nakikita sa ngayon sa mga kabataan, dito na lang sa aming lugar, nakakalungkot pong isipin na 15 years old, 17 years old ay buntis, nag-aasawa ng maaga. Bakit po ang problema ay ganun? Bakit po sila nakapag-asawa ng bata na ganun? Ba't sila nabubuntis na ganun? Unang-una, mga kabutil, nakikita ko kulang sa pag-aaruga ng magulang, kulang sa pagdisiplina, kulang sa pagmamahal, at higit sa kulang na hindi nila nilalapit sa Panginoon. Kaya mga kabutil, ang mga nangyayari sa mga kabataan ngayon, alam niyo po natin na ang social media ay napakalaki po ng impact sa mga kabataan ngayon. Makikita mo talagang meron po ng problema sa mga bagay ngayon. Kaya po nangyayari, mga kabutil, sila po ay maaga nabubuntis. Yun po ang dahilan. Ang problema po ganito, dahil po wala sila sapat na kaalaman bilang isang pagmamagulang, nagkakameron po ng maagang paghihiwalay. Nagkakameron po sila ng hindi magandang pagkakaroon ng kanyang asawa dahil hindi po nila alam ang kanyang gagawin. Unang-una, dala po ng kahirapan, siyempre mga bata pati, hindi nila alam. Ngayon, pinakamalungkot, siyempre iluluwal nila ang kanilang anak. Doon po nagkakaroon ng problema dahil wala po sila maipayo na maganda sa kanilang anak. Dahil bilang isang kanilang maagang pagmamagulang, wala po silang karanasan sa mga bagay-bagay na naranasan nila sa kanilang magulang din. Dahil ang mga magulang din sa ngayon, mga kabutil, nakakalungkot mga isipin. Ang iba, busy sa pagtatrabaho. Ang iba, kung ano-ano yung pinagkakabalahan. Kumbaga, yung mga anak, hindi nila nabibigyan ng tamang atensyon, tamang pangaral. Hindi nila wala silang banding. Tapos, kulang din sa unang-una sa pananampalataya. Wala nang takot sa Panginoon ng mga mostly ang mga kabataan ngayon dahil nga yan po nangyayari sa social media. Kumbaga, malambot, hindi sila matigas ang kanilang pananampalataya, kaya nangyayari nagkakameron ng problema emotionally at saka sa spiritually at physically. Kaya mga kabutil, ang may papayo ko lang sa inyo, i-guide nyo mabuti yung mga anak, lagi sa tama, daling sa Panginoon. Huwag iwala yung inyong guide sa Kanya. Para halaman din yan, mga kabutil. Oo, mga hybrid ngayon ang mga pananim. Oo, hybrid siya. Tutuwa tayo. Kasi bakit? Kapag yan ay ipuan Ngayon, kapag nanim mo yan, na walang kasamang pagmamahal, hindi mo siya binigyan ng pesticide, tamang pag-aabono, mula sa dilig, wala din, useless din. Hindi nyo mapapakinabangan siya ng maganda. Parang ganun din po sa ating mga anak. Kailangan pong paglabas ng bata, may kasama pagmamahal. Nandun po yung pag-guide sa kanya, simula sa paglakad hanggang sa magkameron siya ng isip. Kailangan natin siyang i-motivate, dire-diretso. Hanggang sa dumating sa punto na kaya na niya ang kanyang sarili. Ganun po yun. Kailangan po ang mga anak natin may takot sa atin, may takot sa mga magulang, at una-una may pagmamahal sa ating lipunan. Kaya mga kabutil, muli sa inyong kabutil ang isang paalala,
mahalin po natin ang ating pamilya. Para sa ganun, ay magkaroon po ng magandang bunga ang ating paghihirap. Ngayon ko God bless. Sana po makatulong ang aking sinasabi sa ating pamumuhay. Magbigay po ng inspirasyon sa atin. Nagaya kong na ako po ay maaga rin namatay ang aking asawa. Nagkaroon po kami ng 2 anak. Sa awa po ng Diyos na i-guide po ng maayos ang aking mga anak. Hanggang sa ngayon na sila mga binata na. May mga girlfriend na rin dahil sila may mga nasa wastong edad na rin. Kaya po ako natutuwa at nagagalak na ganun po ang ginawa sa aking mga anak, na na-motivate ko sila ng maayos. May takot sa Panginoon, mababait na bata, may paggalang at respeto sa nakakatanda at sa lipunan. Kaya po ito lang po masasabi sa inyo, keep on praying para sa inyong mga anak. Bigay natin ang anak. Kaya po sa mga butil, kung nagustuhan nyo din po, okay, follow, like and share. God bless all.